Ang Diyos po natin ay totoong napakabuti. Amen? God is good. Alam niyo, bago tayo mag-aaral, nais ko lang pasalamatan una sa lahat ang atin hong Panginoong Diyos. Ang atin hong tagapagligtas. Sa katapatan ho. No, imagine niyo mga kapatid, for 32 years, sa loob ng 32 taon, bagamat wala ho tayong kinaanibang malaking organisasyon, di ba? Walang tayong mga patron na mga mayayaman, di ba? Hindi ho tayo umaasa sa wala ho tayong ikapo, di ba? Hindi ho natin tinuturo yun dito sapagkat alam natin ang katotohanan na tinuro ng ating Panginoong Hesus. Hindi ho tayo naobliga sa kung ano samot-saring mga abuluyan at saka mga offerings, no? Na tayo ho ay naging maganda ho ang kinahinat for 32 years. Pinagpala po ang marami sa inyo. Marami po sa atin ang pinagpala ng Panginoon upang may taguyod ho ang gawain ito. Amen? At diyan nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Dahil ang katapatan ho ninyo, hindi ho sa gawain. Ang katapatan ninyo sa Panginoon, yun po ang susi sa atin hong matibay na pagsasamahan. Kaya ho tayo nandito for only one reason. It is for the Lord Jesus Christ. Para lamang sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Sino po nandito dahil kay Lord? Yun po ang dahilan. Hindi para kay Brother Harry, hindi para sa XPB, hindi po sa ating samahan, kundi para kay Jesus. That's the only reason that we are here. At nagpapasalamat din ako sa mga naging katuwang natin sa atin ng mga elders na sila Brother Emo, Sister Liling, Sister Emily, Brother Ming, no? Na sa mahabang panahon na nandito po kayo na para mapunuan ho. Kasi alam niyo po na ako po ay, 'di ba, nasa Maynila, nasa Quezon City, at tayo naman po ay may mga kanya-kanyang pinagkakaabalahan, no? Dahil nabubuhay ho tayo sa ating mga pagsisikap, no? Dahil ang gawain ng Diyos ay ginagawa ho natin, tinutupad natin ito bilang voluntaryo at kusang loob na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen po? Wala po tayong hireling o yung tinatawag ko na selduhan, kundi tayong lahat ay nagsisikap bawat isa para may taguyod natin ang gawain ng Panginoon. And for that proves that God is really good. Amen? Napakabuti ho ng ating Panginoon. At nagpapasalamat po ako talaga, no, na nakikita ninyo yung katotohanan ito. Ano yung sabi ni Jesus? Naalala ko yung sinabi niya na, ito ang buhay na walang hanggan. This is eternal life. That they may know you, the one true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Amen? Marami yung nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Sa pagpasok ko natin sa panibagong taon ng ating paglilingkod, may mga bagay po akong nais ipaalala sa inyo. Wala ko tayong espesyal na programa sa hapong ito. Hindi po ako naniniwala na ang anumang programa para sa anniversary ay dapat mangibabaw sa pagsasagawa ng kalooban ng Panginoon. Ano yun? Yung atin pag-aaral ng salita niya at yung atin pananalangin. Amen? Wala ho tayong church history. Wala ho tayong kung ano-anong programa, kundi itinutuloy lamang natin yung sinimulan ng mga naunang mga mananampalataya. The first century church, no, yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga tagasunod ni Kristo na nagtaguyo do hanggang sa sila pong lahat ay pumanaw, di ba? Sa kanilang pagmamartir, pagsakripisyo sa Panginoon. And sad to say, ang gawain ng Panginoon ay nasadlak sa kadiliman, kaya nagkaroon ng dark ages. Pero salamat sa Diyos, hindi masasawata ang gawain ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang kanyang kaharian ay magpapatuloy ho hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Amen? Sino po excited ngayong hapon? Excited po ako ngayon kasi nakaabot tayo sa panahong ito na kung saan malapit nang dumating ang Panginoon. Sa mga oras na ito, nakita ko natin ang kaguluhan sa NATO,
di ba, ang mga pagbabanta sa Canada, sa Greenland, sa Amerika, di ba? Sa Mexico, Colombia, sa bansa natin. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Are you praying for our nation? Alam nyo, na-discover ho nila. Actually, alam na nila ito eh. Binuksan nila yung Malampaya natural gas natin. Alam nyo yung hinahukay po doon? Sapat ho yung para magbigay ho ng kuryente sa mahabang panahon. At ang balita ko ho, may bubuksan pang pangalawa. May bubuksan pangalawa na maaari. Kung ito ho'y kalooban ng Panginoon, baka tayo na ho magbenta rin ng natural gas katulad ng Ukraine. Yung Ukraine ho, may natural gas ho sila. Pilipinas ho, meron silang binubuksan. Ako yung nagkaroon ng pagkakataon, many years nakausap ko yung isang may hawak ho ng prangkisa ho doon sa may bandang Zamboanga. No? At alam ko meron ho doon. And they're offering it. Pero nagpapasalamat ako. Pilipino ho ang pinagbigyan. Hindi ho dayuhan. At alam ko na ito po'y makakatulong sa ating. Let's keep praying for our nation. Na ang plano ng Diyos sa bansa natin ay mangyari. Yung kanyang pangarap, yung kanyang pangitain sa bansang Pilipinas ay maganap. At tayo pong lahat ay bahagi noon. Amen? The Lord is coming very soon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? Sino po nakakaramdam na malapit nang dumating ang Panginoon? Bibiruin ho natin ang ating sarili. Alam nyo, sa Pilipinas, ngayon, starting 2026, ang tinatawag kong cell sites ng Pilipinas, hindi na tayo asa sa yung satellite phone ho, ay halos obsolete na. Meron na ho tayong link up sa Starlink. Ibig sabihin, ang cellphone ho natin, kahit nandun ka sa Siargao, nandun ka sa dulo ng Sagada, o doon ka sa dulo ng Sulu, pwede ka nang makontak. In fact, they're working now to set up the tinatawag ko ng data center hub dito sa Pilipinas. No? Isang malaking kumpanya po mula sa Middle East ang gusto magtayo ng malaking data center. Ano ibig sabihin nun? Yung ating internet magiging kasing bilis na ng Singapore. Magiging kasing bilis na ho ng Amerika. At alam ko may plano ang Panginoon. Amen? May plano ang Panginoon. Amen. Sino po hindi ka-excited? Mahilig kayo sa cellphone, di ba? yung mga internet ho natin magiging napakamura ho paglabas ho nito. So ngayong hapon, bago tayo magsaya, bago tayo magsalo-salo, at salamat din sa lahat nagdala ng pagkain. Napakaraming pagkain sa labas, para tayong nag-buffet. Amen? Maraming salamat po. Ngayong hapon, bago po natin i-celebrate ang ating anibersaryo, marapat mong ibigay natin sa Panginoon yung dapat sa Kanya. Ano po yun? Yung atin mga puso, yung atin mga kaisipan, yung ating buong pagkatao bilang handog natin sa Kanya ngayong hapon. Amen. Wala naman tayo maibibigay kay Lord ngayong anniversary, kundi yung ating mga sarili. Amen? Amen? So, ipairam niyo po yung inyong talagang pinaka-taimtim na pakikinig at ang inyong kaisipan para pagbigyan natin ng daan ng buhay na salita ng ating Panginoon. Amen? So, ngayong hapon, nais kong ipagpatuloy natin ang ating mga pag-aaral sa mga turo ng ating Panginoon o yung mga aral ni Kristo na Kanyang ipinagkaloob upang gawin natin, ipamuhay natin, at sundin natin bilang mananampalataya niya. Amen? So doon tayo nakatuon. As we are preparing for the coming of the Lord, I believe that the teachings of Christ must be understood. Kailangan maintindihan nating lahat. Kailangan maipamuhay nating lahat upang sa Kanyang pagbabalik ay datnan niya tayong karapat-dapat. Amen? So, sa atin ng pag-aaral ngayon, bilang pagharap natin sa panibagong taon, Enero pa lang naman we are just in our first month of the year, gusto kong pag-usapan natin mga kapatid, ang tungkol sa mga pagbabago. All about changes. Mga pagbabago na darating sa buhay natin.
mga pagbabago ho na sa ayaw at sa gusto natin ay atin hong haharapin, atin hong pagdadaanan. At napakahalaga na maintindihan natin at malaman natin, kapatid, na kapag may mga pagbabagong mangyari sa buhay mo ngayon, sa taong 2026, mabuti man ito o masama, yung mga pagbabagong ito ay kaya nating harapin ayon sa turo ni Kristo. Amen? So ngayong hapon, we will talk about dealing with changes. Paano ba natin haharapin ang mga pagbabago sa ating mga buhay? Alam niyo ho, sa totoo lang, sa mundong ito, in this world, nothing is permanent. Wala hong permanente sa mundong ito. Wala hong constant. Ang totoo, ang pagbabago ho ay nangyayari sa ating mga buhay. Example, 32 years ago, ako ho ay naglingkod sa gawain, nakasama ko ho yung karamihan sa inyo. Anong edad ko noon? I was only 33. Sipin nyo, batang-bata pa ako. Di ba? 30 anyos ako nung dalhin ako ng Panginoon dito sa Bulacan upang maglingkod sa Kanya. Tinatanong ko nga, Lord, bakit dito mo ako dinala? Ang layo-layo. Nasa Quezon City ako. At doon ako umuwi, doon ako nagtatrabaho. Alam nyo, I have to deal with what the Lord commands. At naalala ko, 33 years ago, hindi pa ganito ang hairdo ko. Medyo makapal-kapal pa yon, di ba? Yung lakas ko noon ay hindi nakatulad ngayon. Kapatid, kung titingnan mo ang sarili mo sa salamin, araw-araw may nagbabago sa iyong pisikal na anyo. Tama? Ngayon, nag-invento ng app kasi AI na eh. Usong-uso ngayon yung app na kapag tinignan mo yung sarili mo, kukunan mo ng video, bigla kang, kung 65 anyos ka na, magiging 19 anyos ka. Kaya nakakaloko yung sa Facebook eh. Yung iba, lalo na yung mga nakikipag-friends, di ba? Yung picture, yung mga profile picture, hindi ka na maniniwala na kung siya yun eh. Di ba? Kasi parang dati filter lang ang uso eh. Ngayon, hindi na filter. Hindi mo na malaman kung yun ay peke o totoo. Meron na kasing artificial intelligence. Tama? Sino pong sasang-ayon ngayong hapon na ang pagbabago ho ay hindi mo kayang pigilin sa buhay mo? People change. Tama? Minsan yung relasyon nagbabago din eh. Di ba? Sino magsasabi ko, totoo yan? Kahit nga yung mag-asawa eh. Di ba, nung bata pa, iba yung intensity ng kanilang pagsasama. Pero habang tumatanda, nagbabago, pero andun pa rin naman yung pag-ibig sa isa't isa. Pero may nagbabago. Hello? Sino pong ma-agree sa akin that change is inevitable? Kung ang pagbabago po ay nangyayari at talagang mangyayari sa buhay mo, sa ayaw at sa gusto mo, bakit ang daming tao ang nadidepressed? Bakit ang daming tao ang nagpapangamatay? Alam nyo, it's very alarming na sa bansa natin, dumadami na yung nag-suicide. Dati hindi uso sa Pilipino yun eh. Amen? Kaya nga ako, di ba, pag pumunta kayo sa ibang bansa, buti na lang dito sa atin, ang MRT natin, ewan ko yung subway na ginagawa, no? Wala pang harang. Alam niyo, sa ibang bansa, pumunta ko kayo sa Korea, Japan, sa Hong Kong, Singapore. Yung kanilang mga subway, yung kanilang mga tren, may harang eh. Alam niyo bakit? Kasi yun ang paboritong talunan eh. Ng mga gustong magpatiwakal. Sa bansa natin, napanood ko yung isang report na isang kabataan, 20 anyos lang mahigit eh.
Napunta na sa mental eh. Buti may panggastos yung magulang, ginastosan. Sipin yung gastos, 30,000, boarding pa lang, wala pa yung gamot. Hanggang sa gumaling. Bakit tayo nagkakaganito? Bakit kapatid nag-aalala ka? Bakit ka namumblema? Para bang gusto mong sabihin sa buhay mo, walang dapat magbago. Hello? Si Jesus ang nagturo mismo sa aklat ng Mateo 24. Ano sabi ng Panginoon? Ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Ano natutunan niyo doon? Meron sinasabi doon si Lord. Ang mundo ho nating ginagalawan, isang araw mawawala ito. Maglalaho yan. Amen? Bakit mahal na mahal natin itong mundo na to? Nakakalungkot to, maraming Kristiyano, pasensya na kayo ha, maraming mananampalataya na kay Kristo. Pero kung mamuhay po tayo, parang dito lang tayo nakatuon sa lupang ito. Parang nakatuon ka lang dito sa buhay mo rito. Samantalang malino sinabi ni Kristo, ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ano sinasabi ni Lord? Yang pinangahawakan natin dito isang araw, mawawala yan. Amen? Kaya kahit siguro yung bilyon, trilyon yung pera mo, at sabihin mo kahit mamatay ka na, at kaupo-upuan mo hindi maghihirap, hindi totoo yun. Dahil hindi mo masasabi ang panahon. Di ba? Hello? Mga kapatid, change is inevitable. Gusto kong mag-agree tayo sa bagay na yan. Kasi ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang may heartaches, di ba? Kristiyano na tayo, hindi tayo masayang naglilingkod sa Kanya. Kasi nakakapit tayo sa mga bagay sa mundong ito na nagbabago at naglalaho. Walang forever dito. Ang forever lang ay ang Panginoong Hesus at ang kalangitan. Nothing is forever in this world. Only the Lord. Only the Lord and His words. Kaya ngayong hapon, gusto kong dalhin kayo sa, ang tanong kasi ganito, Brad, paano ko haharapin dito? How do I deal with changes? Lalo na kung yung pagbabago ay hindi maganda. Amen? Lalo na kung pagbabago ayaw mo. Hindi mo gusto. But it will happen. It happens to you. Paano ko magko-cope up sa pagbabago na yan? Amen? Okay. Si Kristo po ay nagbigay ng mga aral tungkol dito. At gusto ko, pag-aralan mo natin to at tignan natin sa liwanag ng kanyang mga salita. Binasa ng kapatid natin ang Ebanghelyo ni San Lucas. Doon sa Ebanghelyo ni San Lucas, ay meron nung bagay na tinuro siya paano natin dapat harapin ang mga pagbabago sa ating buhay. Okay, gusto ko lang kayo bigyan ng background, no? Kasi, yan na naman, Brother Harry, context eh. Ba't niya sinabi yun? Ba't niya sinabi yung talinhaga na yun? Nung sinabi ni Kristo, tinuro ni Kristo yung talinago tungkol do sa tela na pinantatapal sa lumang damit. At yung alak na bago na dapat isalin sa bagong sisidlang yari sa balat. Bago niya sinabi yun, merong nangyari. At dahil dito sa nangyaring ito, kaya niya itinuro ang katotohanan ito. Amen? So, makikita natin mga kapatid, ang nangyari bago niya sinabi yun. Kailangan balikan natin. Sabi nga, kumbaga sa text mag-back read ka. Ayan. Kala nyo, hindi ako, mag-back read ka nung mga nangyari sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nangyari kasi yon in verse 33 and 34. Amen? Okay, bibigyan ko lang kayong background kasi baka mahaba eh. Okay. Ito po yung naganap nung si Kristo ay nagsisimula pa lamang na buuin. Yung alin? Yung 12 apostol.
nagre-recruit si Kristo ng mga leader niya na 12. Ba't 12? Marahil kaya 12 dahil ito'y kumakatawan sa tribo o lahi ni Israel. There are 12 tribes of Israel. Amen po? So marahil kaya 12 mula sa bawat angkan. So itong 12 ito, sinisimulan niyang tawagin. Ano yung maganda sa kay Jesus? Tumatawag siyang personal mismo. Siya. Amen? Walang endorsement. Walang padrino. Si Jesus ang pumipili. At ito malupit. Si Jesus pinipili niya hindi batay sa rekomendasyon o standard ng tao, kundi batay sa pananaw ng Diyos. Amen? Amen? Sipin niyo, pinili ni Lord hindi yung mga abogado, hindi yung magagaling, hindi yung matatalino, hindi yung mga mababait. Pinili niya yung mga halos isuka ng lipunan, yung ayaw pansinin ng mga tao. Dito po sa Lucas 5, makikita ho natin, in verse 27, kinaption ko na lang, nag-backlid pa ako dyan. Makikita kasi natin dito, na kaya itong Lucas 5:33-34, ito po yung incident na pinagmulan eh. Bakit? Nirecruit ni Lord si Levi. Si Levi ho ay isang tax collector. Sino pong nakakaalam na si Levi ay apostol ng Panginoon? Brad, parang wala akong mabasa niyan ha. Si Levi ho kasi, pinalitan yung pangalan niya ng Mateo. Siya po yung gumawa ng aklat ng Ebanghelyo ni San Mateo. Amen? Ibig sabihin, tax collector si Levi, may pinag-aralan. Pero ang problema ni Levi, yung kanyang profesyon, tax collector. Sa bansa natin, ano ba yung isa sa pinakakurap na ahensya? BIR, di ba? Kaya nga binabago ngayon yung sistema ng BIR. Di ba? So, si Levi, parang ito to Revenue District Officer. Aba, matindi yun, RDO. Ha? Siya yung in charge sa pangungulekta ng buwis. Okay. So, siya po'y tinawag ng Panginoon. Ang magaling lang kay Levi, nung tinawag siya ng Panginoon, sumagot siya, tumugon siya. Alam niyo ginawa ni Levi? Nung tinawag siya ni Lord, iniwan niya yung pagiging tax collector at sumama siya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung madali yun. Bakit? Maganda buhay ni Levi. Malakas ang koleksyon. Ha? Baka maganda buhay niya. And yet when the Lord called him, Levi answered the call. Nahihiya po ako. Minsan tayo, ang hirap-hirap na nga natin, tinatawag tayo ng Panginoon, ang yabang natin. Wala na nga tayong pinag-aralan, nagmamatigas pa tayo. Nung binabasa ko to si Levi, mayaman na, kilala, kinamumuhian nga lang, notorious Pero, nung tinawag siya ng Panginoon, hindi siya tumanggi. Kaya andito ang lesson dito, huwag niyong i-judge yung kapwa niyo. Sasabihin mo, huwag na kayo tumingin sa katabi niyo, baka magalit. Sasabihin niyo, wala nang kapag-asa yan. Hindi ho. Amen? Who knows? Bakit nagganon si Levi? Sumagot siya sa Panginoon. Amen? At eto na, nung si Levi in 27:32, nagkaroon ng chismisan. Bakit? Kasi si Jesus inimbita ni Levi sa kanyang bahay. Siyempre, hindi naman agad iiwan ni Levi yung pamilya niya, baka magalit, di ba? Marahil nagpaalam si Levi sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. So bago si Levi sumama sa Panginoon, inimbita ni Levi ang Panginoon sa kanyang tahanan. Amen? Amen. At doon, naghanda si Levi. Okay, yung paghahanda ni Levi, ano kaya ang pagkain? Paksiw kaya yon? Piniritong isda? Hindi. Palagay ko, masarap yung pagkain. Amen? Amen? Ano ang Israel parang Pilipinas
Sipin nyo, nagpakain si Levi. Nagtataka po ako doon, bakit ang daming-daming tao nagchichismisan doon sa labas ng bahay ni Levi? Nakatanos, tinatanaw, nagkakaroon sila ng Parang Pilipinas, no? Pag may handaan, minsan mga tao, di ba? Alam na alam. Pinagchismisan nila, si Jesus, tagapagturo ng mga salita ng kasi nagtuturo na siya nun eh. Andon sa bahay ng kolektor ng tax. Isang corrupt na officer. Ang bisita, si Jesus. At hindi lang si Jesus, kasama yung kanyang ilang mga disipulo. Hindi pa naman buo eh. Yung ilang mga disipulo ni Kristo, kasama niya si Pedro, kasama niya si Juan, kasama niya si Santiago. Marahil nandun si Andrew. Di ba? So, eto na yung sitwasyon. Eto na. Nung sinanong ng mga tao, Lord, tingnan mo si Jesus, ang bumibisita sa makasalanan. Ano sabi ni Jesus? Sino ba ang nangangailangan ng doktor? Yung may sakit o wala? Di ba? Yun ang sinabi niya. Nandito ako para tugunan yung mga nangangailangan, yung mga makasalanan. Amen? Nakakalungkot ang church. Nagko-concentrate tayo kung saan convenient. Di ba? Ang problema ng gawain ng Panginoon, ng mga Kristiyano, gusto nyo, Brad, tayo mga Kristiyano, huwag ka nang makigrupo dyan sa mga chismosa yung kapitbahay mo. Huwag ka nang makigrupo. Alam nyo, pwede tayong makipagkaibigan sa kanila eh. Minsan ng Kristiyano, ina-isolate natin ang sarili natin. Hindi tayo tinuruan ng Panginoon na makisama. Pero tinuruan tayo ng Panginoon na makipagkaibigan sa ating kapwa. Maging mabuti sa ating kapwa. Amen? Kaya po hindi tayo takot bilang Kristiyano na may mga kaibigan no tayo na hindi naman lahat ng kasama mo Kristiyano eh. Pero nga iba, mga kaibigan mo, nasa kulto pa eh, di ba? Yung iba ewan ko lang, wala pa ako na-encounter na satanista eh. Sa buhay ko. May mga nakaibigan na ako, mga iba't iba. In fact, may mga kaibigan na ako Muslim. May mga kaibigan po ako sa ibang mga reliyon. And hindi ibig sabihin, porket Kristiyano ka, i-isolate mo yung sarili mo. Hindi ho ganun ang Panginoon. Go to where the people needs the love and the forgiveness that God gives. Amen? Okay, wag mo kayong mag-alala. Ipagpapatuloy natin itong pag-aaral na ito. So, ito na yung sitwasyon. May mga tao doon nagtanong. Ito na, nagtanong. In 33 and 34, may mga taong nagtanong kay Kristo. Hindi mga Pariseo, hindi mga eskriba, hindi mga relihiyosong leader, mga ordinaryong tao. Hello? Okay, ba't ko kinikwento to? Pagkapatid, bilang Kristiyano, hindi nyo maitatanggi na yung mga tao sa paligid natin, inoobserbahan tayo. Aray. Ibig kong sabihin, yung pagiging Kristiyano mo, nasusubok, hindi sa loob ng gawain, kundi sa lugar na kung saan ka nagtatrabaho, saan ka nabubuhay araw-araw. Amen? At huwag niyo silang sisisihin. Tinitignan nila kung tayo ay totoo o hindi. Pwede ba usapin mo yung katabi mo? Sabi mo sa akin, kapatid, huwag ka nang magalit sa kapitbahay. Kung kinikriticize tayo, that's part of being a Christian. Kaya niyo po ba ito? Amen? Hello? Huwag ko kayong magagalit kung pinagmamasdan nila tayo, paano natin itrato yung asawa natin, yung anak natin, yung pamilya natin, yung kapitbahay natin. Huwag mo silang sisihin. Kung tinitingnan nila, paano ka magtrato sa mga kanegosyo mo, katrabaho mo, kadil mo. Hello? Kasi sa loob ng church, madaling magbait-baitan. Pupunta ka lang dito, ayusin mo yung damit mo. Medyo yung ngiti mo medyo, yung planadong ngiti. Pati tawa mo, tatakpan mo pa yung bibig mo, di ba? Yung kilos mo, mabini. Madaling gawin yun eh.
Amen? Mga kapatid, eto na. Sabi ng mga tao kay Kristo, harapan. Sabi ni Lord, sa mga tao, Lord, yung mga tagasunod nino, ni Juan Bautista, John the Baptist, hindi tagasunod ng mga Pariseo, ha? Tagasunod ni John the Baptist, sabi niya. Ha? Pati nga mga Pariseo yung mga tagasunod nila, nag-aayuno. Ayun. At nananalangin ng madalas. Eto, kritisismo. Sabi niya, bakit? Ayun na. Ang mga tagasunod mo ay panay lang kain ng kain at inom ng inom. Hello? Si Lord ang kinonfront. Lord, bakit teka? Yung mga tagasunod ni Juan Bautista, doon makikita mo sila, nagnanalangin, nag-aayuno, pati nga yung mga tagasunod ng Pariseo, nananalangin, nag-aayuno. Pero ang mga tagasunod mo, laging nakikita namin, ano ginagawa? Imbis na manalangin, ano? Lamon. Di ba? Hello? Hindi nag-aayuno, Lord. Yung mga tagasunod mo, ang tadaba pa nga Hindi nag-aayuno. Binatikos nila si Jesus. Hindi yung mga tagasunod, yung si Jesus mismo. Ikaw ang ulo ikaw ang leader Ba't pinababayaan mo yung mga tagasunod mo, kain lang ng kain? Hindi nananalangin, hindi nag-aayuno. Ano sagot ni Kristo? Maaari ba, na hindi kumain ng mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Parang ganito, dadalo ka dito sa anniversary, di ba? Sasabihin niya, sabi ko, Brother Harry, halika, kain na tayo. At biglang sasabihin mo, iba, bakit dito sa HPB, kain na ng kain, nakarang kumakain yan Ito kumakain na naman. Di ba ganun Sabi ni Kristo, marapat bang mag-ayuno ang mga kasama sa kasalan habang kasama nila yung ikakasal? Ibig sabihin, kasama nila si Lord. Hindi pa panahon ng pag-ayuno. Dahil andun pa ang Panginoon, hindi pa siya nagsasakripisyo, hindi pa siya namamatay sa krus. Hindi pa siya nagdurusa, hindi pa siya umalis. Kasama niya ang kanyang mga alagad. Alam nyo, anong comfort nito sa akin? Alam nyo pala pagkasama mo si Lord, hindi naman pala masyadong relihiyoso Ang problema natin mga Kristiyano, tinipecast natin ang pagiging Kristiyano sa pagiging relihiyoso. Anong kaibahan ng mga taong yun? Doon sa mga alagad ni Kristo, ito yon, kasama nila si Jesus. Kasama nila si Jesus. At sabi ni Jesus, habang kasama ko sila, marapat ba silang mag-ayuno? Siyempre, hindi. Amen? Amen? Okay, eto na yon. Para maintindihan ng mga tao, sinundan niya ito ng mga talinhaga. Mga talinhaga na nagtuturo sa atin kung paano tayo haharap sa mga pagbabago. Ito'y binanggit niya sa harapan ng mga taong ito para maintindihan nila kung bakit sila ganon. Bakit nila kinikriticize samantalang andon ang Panginoon. Amen? Kasi hindi normal, pasensya na kayo, hindi normal sa mga Hudyo na makita ang isang religious leader kasama niya ang mga alagad niya nung panahon na yon, tuwing merong religious leader, ang itsura nila, puro sila mga reliyoso, masyadong banal. Kaya nga to the point, pati yung mga damit nila, itsura nila. Hello? Yun ang common view. Nakakita sila si Kristo. Ang ginagawa ni Kristo pag may mag-iimbita, hala, sige, punta tayo doon kain. Lord, merienda ka muna dito. Punta si Lord, kain. Hindi ginagawa ng mga religious leader nung panahon ni Jesus. Meron siyang ipinapakitang bagong mga bagay. Amen? Amen? Kaya binigay niya ang mga talinhagang ito. Itong talinhagang ito, mga kapatid, ay tungkol sa bagong
tipan at bagong pamamaraan na pinapakita ng Panginoon kung paano tayo maglilingkod sa Diyos. Kung paano natin haharapin ang mga bagong bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon. Kapatid, paano ko apply ito? Pag natutunan natin ito mga kapatid, matututo rin tayo na sa isang relihiyosong pananaw, spiritual na pananaw, alam natin, pero magagamit natin sa ating personal at pang-araw-araw na buhay. Paano natin haharapin ang mga pagbabagong dumadating sa ating buhay? Amen? Amen? So pinapakita dito ni Lord yung mga attitude at pananaw kapag humaharap tayo sa mga bagong bagay, sa mga pagbabagong na-encounter natin sa ating buhay. Amen? So, himayin natin ito mula po sa verse 36 to 39. Okay, ano po yung una? Verse 36. Ano sabi dito? Sinabi rin ni Jesus sa kanila ang mga talinhagang ito. Hindi ginugupit ang bagong damit para ipangtagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa lumang damit. Sino po dito marunong manahe? Wala. Hindi, Brad, marunong lang magsulsi. Pero nakakaintindi tayo. Alam nyo, ngayon yung mga kabataan, yung Gen Z, hindi na ito maintindihan. Alam nyo bakit? Kasi nabuhay sila sa ready to wear at ukay-ukay. Di ba? Nung panahon namin, ang mga damit namin ay pasadya. Naalala ko noon, nung nag-aaral po ako, pumupunta kami sa Recto, doon sa may underpass, malapit doon sa dating Cinerama, ngayon Isetan. Nilalakad lang namin yun eh. No? Pag ikaw magpapagawa ng pantalon, pupunta ka ron, susukatan ka, di ba? Yung mga maong doon, eksakto. Polo mo, eksakto. Wala masyadong ready to wear. Ang ready to wear lang na yung mga imported na polo shirt. Tama? Pero hindi namin nabibili kasi mahal eh. Mura nun magpatahi. Okay. Bakit ko sinasabi to? Kasi gusto kong maintindihan ninyo, paano ito may apply, paano natin ma-appreciate ang bagay na ito. Okay. Ito'y tumutugon mga kapatid sa lumang tipan at sa bagong tipan. Amen? Amen? Okay. Alam ko bitin kayo dun sa tungkol sa RTW eh. Pero pag-uusapan na habang nag-aaral tayo. Okay. Yung lumang tipano, pakinggan nyo po ito. Ang lumang tipano ay banal at walang kapintasan. Amen? Pero, ang lumang tipan ay kinurap, sinira ng mga relihiyosong leader nung panahon na lumipas pagkatapos kay Moises. When Moses died and Aaron died, ang lumang tipano na banal at walang kapintasan ay pinasok ho ng mga korap na leader. Nagbigay sila ng mga maling pananaw, maling interpretasyon na nagbunga ng mga tradisyon na gawa lang ng tao. Amen? Ano po ibig ko sabihin? Nasanay na sila sa mga dipadron, mga seremonya na dapat gawin. Kaya nga yung 10 utos, nagbunga ng iba pang utos mula sa 10 utos, naging 613 utos. Hello? Naintindihan nyo? Nasusundan nyo mga kapatid? Okay. Nagbigay sila ng mga pananaw. At ang malupit dito, nung dumating si Jesus, nangaral si Jesus, dala-dala niyang ang bagong tipan. Ang bagong tipan na dala niya mula sa Ama, ito ay agad na tinanggihan ng mga tao. People reject the New Testament because they held on to the Old
Testament. Tatanungin ko kayo, si Kristo ba binago, sinira, winalang bisa ang lumang tipan? Hello? Sinira ba ni Kristo ang lumang tipan? Hindi. Kasi nakalagay ho yan sa Mateo 5:17. Ang sabi ni Kristo, ako'y nagpunta rito hindi para wasakin ang lumang tipan, kundi para ano? Ikaw, isa katuparan to fulfill lahat ng requirement kasi walang makasunod sa lumang tipan. Walang makasunod sa 10 utos. Alam niyo, ang hirap ni Kristo. Ewan ko na-realize ito. Buti ko ang susundin lang ni Kristo nung panahon na yon, nung siya naglakad dito sa ibabaw ng mundo, ay 10 utos. Kailangan yung buong 613 utos. Isagawa ni Kristo. Wala siya dapat doon i-violate. Wala siya dapat doon sirain. Kailangan tuparin nito at gampanan nito ng Panginoon. Amen? Amen? Hindi ba napakahirap nun? Hello? Napakahirap po nun to follow the Old Testament na kinurap ng mga Pariseo, mga Saduseo. But Jesus has to obey the Old Covenant. Amen? Jesus has to fulfill the Old Covenant. Ang matindi ganito, eto lumang tipan. Yung lumang tipan, may magaganda namang pangako. Di ba? Magaganda pangako eh. Ang pangako nga na lumang tipan, kapag ginawa niyo ito, pagpapalain kayo. Kapag hindi niyo ginawa, susumpain kayo. Ang dala ni Kristo, bagong tipan. Ano laman ng bagong tipan? Makikita niyo sa aklat ng Hebreo, ang dala ni Kristo, ano laman ng bagong tipan? Simple lang. Wala yung katulad ng lumang tipan. Ang dala ni Kristo, bagong tipan, ano yun? Na sa Kanya ho, ay meron ho tayong mas magaganda at mabubuting mga pangako. Better promises under the new covenant. Amen? Tingnan nyo Nung lumang tipan, pag nagkasala ka, magbibigay ka ng sakripisyong alay. Tama? Ang pinakamaliit na alay nila, alam nyo kung ano? Kalapate. Pag wala kang pambili, kasi doon sa templo, wala kang dadalhin doon na pera. Walang pera ho. Walang perang offering sa church noon, nung lumang tipan. Kaya nga sinasabi ko sa gawain ng Panginoon ang alay yung dala-dala nila, sakripisyo. Kaya nga tinaob ni Kristo yung mga tindahan doon sa loob ng templo Bakit? Kasi namimili yung mga tao ng pang-alay. Ang pinakamahinang alay nila ay kalapate. Ang tanong ko nga, paano kung wala kang pambili ng kalapate? Magkano ba kalapate ngayon? Punta kayo sa Arangke. Di ba mahal? Lalo na kung racing. Di ba? Yung homing pigeon. Di ba ang hirap doon? Paano yung walang-wala? Nagkasala siya, may alay siya? Hello? Kay Kristo, ano yung bagong tipan? Simple lang kay Kristo. Kung ikaw ay nagkasala, ikumpisan mo ito sa Kanya. Magpakumbaba ka. At ikaw ay patatawarin sa iyong mga kasalanan. Wala nang sakripisyo. Bakit? Kasi si Kristo ang naging sakripisyo. May naintindihan kayo? Hello? Amen po? Ewan ko ba, mga tao ngayon, kayabang-yabang. Sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, ako'y nahihiya. Kung itrato natin ng Panginoon na parang ganun lang, hindi mo alam ang pinagdaanan ng Panginoon, ang sakripisyong binigay niya para lang tayo magkaroon ng kapatawaran. Kailangan mamatay siya sa krus. Kailangan magdusa siya para sa ating lahat. Hindi na tayo magdudusa. Hindi na tayo magsasakripisyo. Tatanggapin lang natin at pananampalatayanan natin ang ginawa ng Panginoon alang-alang sa atin.
That is the new covenant. Amen? Amen? Alam niyo po, itong Matthew 7, itong Mark 7, 9 to 10, makikita niyo po dito, no? Dito ipinakita ho ng Panginoon ang isang bagay ho na sinabi niya dito sa Marcos 7. Example ng pagkukurap ng mga huwag niyo sabihin, ngayon lang binago yung utos ng Panginoon. Nung panahon ni Kristo, may dinatnan siyang utos ng Diyos na binago ng mga Pariseo. Alam niyo kung ano? Dito po sa Marcos 7, sabi dito, mahusay kayo sa pagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod ninyo ang inyong mga tradisyon. Ang sabi ng Panginoon, halimbawa, sabi ni Moses, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Amen? At sinundan po ito doon sa Leviticus na sabi, ang mga lumalapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Mga kapatid, kung nasa lumang tipan tayo, ang daming kabataan napapatayin. Ang lumapastangan sa magulang noong unang panahon, katumbas ng kamatayan. O ba't yung mga kabataan, sama ng tingin niyo sa akin? Bakit? Ganun kabigat eh. Ang paglapastangan sa magulang ay parang paglapastangan sa Diyos. Kasi ang Diyos ay tinawag na Ama. Sinong ilan na ito naintindihan? Ang ginawa ng mga Pariseo, sabi dito, pero itinuro naman ninyo na kapag sinabi ng isang anak na sa mga magulang niya na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay korban. Yung korban, no, ibig sabihin nito, yung ibibigay kong pera sa iyo, nanay, na-dedicate ko na sa Panginoon. Panata. Itong perang ibibigay ko sa iyo, ama, ay panata ako sa Diyos. Naipon ko to. Pero imbis na ibigay ko sa inyo, ibibigay ko to sa templo kasi korban nito. Yung nanay, nandun na sa ospital, yung tatay, hirap na. Pero yung perang yun, sabi ng mga Pariseo, hindi ka pa rurusahan kasi inalay mo sa Diyos. Pabayaan mo na yung nanay at tatay mo. Total, para sa Diyos naman yan eh. Sabi ni Kristo, ano sabi ni Kristo? Hindi na sila obligadong tumulong sa kanila. Pakinggan niyo po ito. Ayoko mong sabihin to kasi pinaparinggan ko ibang anak ko. Pero ang totoo dito, ang mga anak po ay obligadong tumulong sa kanilang mga magulang. Huwag niyo sabihin, hindi naman obligasyon na hindi naman namin obligasyon sa iyo. Obligasyon mo kaming palakihin, pero wala kami obligasyon na tumulong sa iyo. Hindi mo totoo yun. Kaya ganyan ang isipan natin, sumusunod tayo sa maling turo. Sabi ni Kristo, pinawawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyong minana ninyo sa inyong mga ninuno at marami pa kayong ginagawa na katulad nito. Sino may naintindihan ngayong hapon? Teka lang, brad, anong punto mo dito sa talinaga ng bagong tela, itatapal sa lumang damit? Okay, eto po yun. Ito po yung issue na to. Kasi ang kwento dito, sa bagong tipan yung binibigay ni Kristo na bagong tipan ang ginawa ng mga Pariseo, pinapatch up nila. Yung utos ng Diyos sa lumang tipan, ayaw nilang gamitin, ayaw nilang tanggapin yung bagong tipan. Ang gusto nila, ayaw nila isuot yung damit na bago, yun yung bagong tipan. Ang gusto nila, puputol sila ng tela doon sa bagong tipan at itatapal nila sa luma. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Magagalit sa akin ng mga pastor. Kasi yung bagong tipan, pinipilit natin itapal sa lumang tipan. Samantalang ang lumang tipan, hindi winalang bahala ni Kristo. Tinupad niya ito. Para maisuot natin at matanggap natin ang bagong tipan. Ano ibig ko sabihin? Pasensya na kayo Maraming churches, yung turo natin sa gawain ay mistiso.
yung lumang tipan, pinipilit mong itapal yung turo ni Kristo sa lumang tipan na dapat yung turo ni Kristo ang kabuuan at summary ng lumang tipan. Maraming mga Kristiyano, ang dami-dami pang ritual sa gawain. May mga Kristiyano kaya nga yung ikapo Tatanungin niyo ako, Brad, bakit walang ikapo sa XPB? Kasi ang turo ni Kristo ay mas pataas kaysa turo ng lumang tipan. Ang turo ni Kristo, kung kayo ay magbigay kayo ng bukal sa inyong kalooban. Ang turo ni Kristo, kung ikaw ay maglilingkod sa Kanya, huwag kang magdala ng supot na lagayan ng pera. Maglingkod ka ng tao sa puso mo. Ang turo ni Kristo, yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Kasama dun mga pastor. Marami tayong ginagawa sa lumang tipan, pinapasok mo sa bagong tipan ni Kristo. Kaya nga dito sa church, sa gawain natin, in fact, nakita nyo, ang atin ng pagtitipon, ano tawag ko dito, hindi naman to panambahan. Ang pagtitipon natin ay pag-aasembleya, pagtitipon para mag-aral, manalangin, magpalakas sa isa't isa. Ano turo ni Kristo? Ang pagsamba ay ginagawa ng personal sa bawat isa sa atin. Sumasamba tayo sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ang banal na Espiritu, hindi nang gagaling sa taas, bababa sa kalagitnaan natin. Hindi yun ang turo ni Kristo. Ang turo ni Kristo, kung ikaw ay tatanggap sa Kanya mula sa iyong puso, ay bubukal ang isang ilog na walang iba kundi ang banal na Espiritu. At mananaan siya sa iyo magpakailanman. Di naintindihan kayo mga kapatid? Alam niyo, pinipilit ko maging napakasimple. Dahil ang banal na kasulatan na tumutukoy sa bagong tipan ay napakasimple rin. I'm not trying to complicate things. Hello? Amen po? Kaya dito na-challenge sila. Kasi wag tayong magkamali katulad ng mga Jewish leaders na ito, na yung bagong tipan ni Kristo, i-justify mo, yung lumang tipan para sa iyong buhay. Yung bagong tipan ay mataas na dapat ipamuhay natin lahat. Dahil yun ang summary ng kabuuan. Yun ang katuparan ng katwiran na kay Jesus. Amen? Amen po? Wala akong tradisyon, wala akong ritual. Kaya alam ko, na-offend kayo minsan. Lalo bago kayo. Si Brother Harry, pag umakaya niya sa pulpito, hindi nananalangin yan. Salita na agad yan. Tama, di ba? Totoo naman Alam yung bakit? Kasi gusto kong maintindihan ninyo yung kabanalan hindi mo nakikita sa forma. Yung pagiging anointed hindi nakikita sa kailangan manginig kayong lahat gawin ko para no. It doesn't count. I can speak. But palagay nyo, doon na nalangin bago pumunta dito. Palagay nyo, itong ginagawa kong katuroang ito ay kinopya ko lang, bunga lang ng, ng kung ano-ano, o hindi ito pinanalangin at pinag-aralan. Mga kapatid, ito ang challenge ko sa inyo. Wag yung gawing anong tawag doon? Chop suey. Yung pananampalataya mo. Kung mananampalataya kay Kristo, sa bagong tipan, nandun ka. Eto pa, mga Kristiyano. Sabi ko nga, Kristiyano na nga. Sumasamba pa sa Diyos-Diyosan. Paano? May mga Kristiyano sumasamba sa demonyo. Paano? May mga pa tayo horoscope. Hello? Pahula. Pamahiin. Di ba? Amen? Si Brother Harry,
Dapat to pag yung pastor may nakikita nga mga leader. Naku, pagkalaki-laki ng krus dito sa dibdib. May nakita nga isa Sabi ko, ba't kaya yung krus na pula? Nagkakabiruan nga kami anak ko Sabi ko, siguro kaya pula yan, komunistang Kristiyano yan. Laki-laki Mga kapatid, hindi mo nakukuha doon. Amen? Huwag mo natin i-reject. Huwag na natin taglikuran. Huwag natin patch up. Bakit sabi? Tingnan nyo, kumuha kayo ng bagong damit. Sabi ko, bitin kayo, di ba? Nung panahon namin, RTW, pag ikaw nagpatahi ka, ano unang ginagawa bago mo suot? Ha? Di ba nilalaban mo? Bakit? Yung tela nga, bago itahi. Di ba nung panahon namin, kailangan ibabad mo muna. Bakit? Kasi pag hindi mo binabad, yung tela, urong. Kaya nga ang pagkakamali niya, tinutukoy dito, kukuha ka doon sa bagong damit, hindi pa nabababad, kakat out ka, itatapalan mo yung lumang damit, ang masakla doon, pag nilaban mo yun, urong yung baka yung damit mo, kulubot na. Ang masaklap, sinira mo na yung bago, winalang kwenta mo pa yung luma. So, anong solusyon? Either isuot mo ang bago, o isuot mo rin, pabayaan mo na yung luma. Isuot mo yung bago. Huwag kang magpapatch. Kaya nga tayo dito. Pasensya na kayo, brother, sister, Bakit sila, brother, Harry? Nag-child dedication. Wala man lang kandila. Yan, iba nga, may mga asin-asin pa. Kaya nga ako pag nag-child dedication tayo, nililino ko nga yung mga ninong at ninang, binabatay ko na lang sa tradisyon ng mga Kristiyano, ng mga Pilipino sa mga pangalawang magulang, pero hindi ko yun talaga ang patakaran, di ba? Ninaintindihan kayo? Hello? In fact, sa totoo nga, ayoko nga magpatawad ng pastor Dapat nga, kapatid lang brother, ari lang di ba? Hindi ko lang kayo mapigil makulit kayo. Kasi sa hindi ako pastor, ako'y kapwa mananampalataya ninyo. Matanda nga lang ako sa pananampalataya. Amen? Amen? Alam nyo? Sabi ko, better promises. Tama? Bakit ayaw sa bagong tipan? May pagbabago, Brad. Haharap ako. Sama na nangyayari sa buhay ko. May pagbabagong di maganda. Paano ko ito harapin? Haharapin ko ito sa bagong tipan. Bakit? Tingnan nyo, 2 Korinto. Ano pangako? Better promises, di ba? Ang sabi sa 2 Corinthians 1, mga anak, ang anak ng Diyos na si Jesucristo ay pinangangaral namin ni Silvano Timoteo ay hindi oo at hindi. Dahil lagi siyang parang di kayo naging masaya. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos. Pakinggan nyo kay Kristo. Ang lahat ng pangako ng Diyos. Lahat ba o ilan? Lahat ng pangako ng Diyos, ay palaging dahil dito nakakasagot tayo ng amen. Amen? Sa pamamagitan niya para sa ikaluluwa natin. Bakit ayaw mo sa bagong tipan? Kapatid, lahat ng pangako, pakinggan nyo to. Hindi po lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Ano ibig sabihin to? Walang pagtatangi. Nakalaan. Ready sa lahat ng maniniwala kay Jesus. Sa lahat ng maglilingkod sa Kanya. Sino po may mga problema at suliranin? Hindi po alatsamba ang pangako ng Panginoon. Kay Kristo, ang lahat ng pangako ay palaging oo. Sino pong nangangailangan ng tulong ng Panginoon? Ano yung sagot ko sa inyo? Oo! Hanapin mong pangako ng Panginoon dahil laging oo yan. Laging para sa iyo yan. Amen? Amen? 2 Pedro, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako para upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makibahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Isipin nyo, yung mga pangako ni Lord, kaya niya binigay yan para part nung kanya
ay matanggap mo. Yung bahagi ng kay Jesus, yung bahagi niya ay na ipagkakaloob sa ating lahat. Sino po dito, karapatan niya ang blessing? Wala. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos at ang pangako niya ay laging oo, ikaw ay kanyang pagpapalain. Amen? Amen? Teka lang, parang hina. May naintindihan kayo? Brad, may problema ako. Alam ko, mabigat ang problema ko. Oo. Paano nga harapin ko? May pagbabago ito sa sitwasyon ko. Hindi maganda ito. Ang tanong ko dyan, alam mo ba ang pangako ng Panginoon? Pag nabasa mo kaya nga tinuturuan ko kayo alam niyo kung ano ibalik natin. Sana nga gusto kong mangyari sa gawain natin. Hindi lang ako nagsasalita, dapat kayo rin eh. Gusto ko nga sa pang-araw na darating, pag naiayos ko na ito lahat, siguro magtuturo ko maliit lang, isang verse lang. Pagkatapos gusto ko yung ibang mga kapatid na nag-meditate, nag-aral, magbahagi rin ng kanilang natutunan. Ano yung bakit? Kasi nangungusap ang Diyos. Bago siya bumalik, iano niya ito, na tayo po'y niig natin siya. That the Lord may reveal Himself to us. Amen? Amen? O, pangalawa, may intindihan kayo? So, either ni-accept mo o deny mo. Ito problema, maraming tao dinideny ang bagong tela o bagong damit. We deny it. We reject it. We run away from it. Pag dumating ang pagbabago, hindi ako tatakbo. Haharapin ko ito. Haharapin ko ito ng may pangako ng Diyos na tutulong sa akin upang magtagumpay ako. Amen? Ano yung pangalawang talinaga? Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Ayun. Lumang sisidlang balat. Dahil puputok ang sisidlan at ang matatapo ng alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. Hindi ho tayo sanay sa alak kasi. Di ba? Pero nung panahon nila, hindi pa uso bote. Wala pang bottling plant eh. Yung kanila yung mga alak nun, puro gawa sa palayok, gawa sa balat ng hayop, ganun ho. So, ang sabi dito, bagong alak, hindi mo ilalagay sa lumang sisidlan. Dahil pag nilagay mo, puputok yun. Amen? So, dapat yung bagong alak, ilalagay mo sa bagong sisidlan. So, yung bagong alak, alam na natin yun ang bagong tipan. Tama? Yun ang bagong tipan na, andun ang banal na Espiritu. The new wine talks about the Holy Spirit in the New Testament. Yung old wine skin na pinaglalagyan yung lumang tipan. Kaya nga walang nagkakagulo-gulo yung buhay natin eh. Yung banal na Espiritu, pinipilit mong gawin yung lumang tipan. Yung banal na Espiritu, gagawa siya ayon sa bagong tipan na pamamaraan na itinakda ng ating Panginoong Hesukristo. Yung bagong lalagyan, yung bagong balat ng hayop, yun po yung tinatawag po nating pagkilos o gawain ng banal na Espiritu sa buhay mo. Pakinggan niyo po ito. Sa bagong tipan, hindi po dipadron ang kilos ng Diyos. Sa bagong tipan, ito po ay malaya, dynamic, vibrant na pagkiluso ng banal na Espiritu. Amen? Kailangan tanggapin mo ang Holy Spirit kung umaharap ka man sa pagbabago. Pakinggan nyo, kung umaharap ka man sa pagbabago, ang banal na Espiritu ay kikilos ayon din sa pangako ng Panginoon na hindi sa pamamaraan na nakasanayan mo o inaasahan mo. Hello? Ang Holy Spirit po kumikilos. Kaya nga kailangan tanggapin mo yung mga bagong bagay na tinuro ng Panginoon sa bagong tipan. Amen? Yung mga Jewish leader, galit na galit sila. Ayaw nilang tanggapin ito. So we must really accept. So ito yung pangalawang reaction. Either you allow the Holy Spirit to work in you
or rely on the old ways. Alam niyo, sabi ng Panginoon kay Jeremiah 31, at hindi ito katulad ng unang kasunduan. Tungkol sa bagong tipan to, na sa kanilang mga ninuno nung pinapatnubayan ko sila paglabas sa Ehipto. Kahit na ako'y parang asawa nila, hindi nila tinupad ang unang kasunduan. At sinabi ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel. Pagdating ng araw na yon, ang sabi ng Panginoon, itatanim ko sa isipan nila ang utos ko. At isusulat ko ito sa mga puso nila. Hindi na nila kailangan pang turuan ng mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ng Panginoon sapat kikilalanin nila akong lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilipmutin ko ang mga kasalanan nila. Mga kapatid, ito ang kaibahan. Pakinggan nyo. Pwede akong magturo how to receive the ganito, how to ganito. Mga kapatid, kaya ko ituro yun. Pero hindi ganun kikilos ang Panginoon. Pakinggan nyo. God will not move according to what I preach, according to what I prescribe. God will move according to His ways. And God will teach us. Ang kanyang kautusan, isusulat na niya sa ating mga puso. Amen? Isusulat niya sa ating mga puso. In fact, sa totoo lang, ang Holy Spirit po kayang kumilos sa buhay ninyo. Amen? Amen po? Alam niyo, simple lang ang gusto kong sabihin, kapatid. Fully accept and live out the new covenant promises, teachings and commandments of our Lord Jesus Christ. Sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, I will make a new covenant with the people. Pakinggan niyo po, ang bagong tipan ay hindi niya binigay sa church. Ibinigay niya ito sa mga tao. Tayo po yung bumubuo ng church. Ang church po hindi ang HPB. HPB is not the church. Itong building na ito is not the church. Ang church po ay ang bawat isa sa atin na pinananahanan ng banal na Espiritu. Nung lumang tipan ng banal na Espiritu kung kumilos sa labas, papasok sa tao. Parang si Samson. Si Samson, no, kaya niya nabubuno yung mga leon, kaya niya nabubuhat yung mga mabibigat na bagay kapag dumadating ang banal na Espiritu. Yun ang lumang tipan. Sa bagong tipan, ganun ba ang paraan ni Lord? Hindi. Ang paraan ng Panginoon, ang banal na Espiritu, kumikilos mula saan? Sa iyong puso. Kumikilos sa iyong buhay. Ang banal na Espiritu po kikilos. That is the new wine. The new wine must be put into the new wineskin. Bagamat luma ang katawan ko, gagawa ang Panginoon, bibigyan niya ako ng bagong puso at bagong espiritu. Yun ang panalangin ni David. Di ba? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kapatid, tinupad yan ng Holy Spirit. Ginagawa niya yan sa ating lahat. Amen? Amen po? Kaya nga sabi ni Kristo sa Aklat ng Mga Gawa, pagkat isa, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng banal na Espiritu. Amen? Mga kapatid, pangako ni Kristo sa John 14, mananalangin siya. Sabi niya, hilingin niya sa Ama na ipagkaloob sa atin ng banal na Espiritu. Yun po yung new wineskin. And po yung new wine. Ang bagong alak. So, ano ang panukala ko dito mga kapatid? Simple lang. Hayaan niyo ang banal na Espiritu kumilos sa buhay ninyo. Amen? Amen? Huwag niyo itatali sa series of 1, 2, 3, 4, ganito, do's and don'ts. Hindi. Ang Holy Spirito sa bagong tipan, sa mga turo ni Kristo, doon tayo hubugin. Amen? Amen? Okay. Anong gagawin ko, kapatid? Simple lang. Tanggapin ko ang turo ng Panginoon. At panghuli. Ito malungkot. Pinakamalungkot. Sabi ni Kristo, walang taong nakainom ng lumang alak o laon
laon na alak ang maghahangad ng bagong alak. Dahil para sa kanya, masarap ang luma. Ano ibig sabihin? Ito yung mga tao na wala ka nang magagawa. Nandiyan na yung bago, gusto, luma pa rin. Ito challenge ko mga kapatid. Ang sabi ni Kristo, if any man is in Christ, he is a new creation. Hindi pwedeng manatili kang luma. Tama yung katabi mo, kung mukhang luma pa rin. Ano ibig sabihin luma? Teka lang Brad, matandaan na ako, talagang luma na eh. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, kailangan may magbago. Yung iba, sabi ni Kristo, ito yung mga tao nakatikim ng laon na alak, ayaw na ng bago. Meron talagang ganun eh. Pwede bang kausapin mo yung katabi mo? Sige na, tingnan mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, huwag kang ganyan. Brad, dito ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Bahala ka. Yan ang sinabi ni Kristo. Ito malungkot. Itong mga taong ito, hindi makakatakas. Hindi makakatakas. Amen? Clinging to old ways. Pakinggan nyo. Kahit yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, ito huwag niyong ikakahon ng Diyos sa pagkilos niya sa inyong buhay. Dahil ang Panginoon, bagamat hindi nagbabago, hindi siya nagbabago totoo, pero ang pamamaraan niya ay laging bago. Hindi siya kagaya ng estatwa na pag naluma, hindi nagbabago. Hindi, magbabago yun, naluluma eh. Kita niyo yung mga gandang estatwa, di ba? Yung iba wala nang ilong. Wala namang gumagalaw. Kasi nga, naluma eh. Mga kapatid, minsan kaano man kaganda. Hindi, Brad, ganito ako eh. Hindi, mabait naman ako eh. Kaano man kaganda yung kapatid. Sabi mo, napakabuti mo. Hindi ho yan eh. That's not what God desires. Amen? Ganito lang ako. Okay na kay Lord John. Hindi. God wants you to be a better person than you were before. May mas maganda siyang plano sa atin. Amen? Kaya nga ang Holy Spirit, pakinggan nyo to yung banal na spirito, pakinggan nyo, yung banal na spirito na naranasan ko, when I was 20 years old, yung banal na spirito hindi nagbago. Hindi siya nagbabago. Pero, paano ako nanatili hanggang ngayon? Ano yung bakit? Dahil ang banal na spirito ay laging may bagong ginagawa sa aking buhay. At meron siyang binabago sa buhay ko. Yung pagbabago natin kapatid, minsan di naman bigla eh. Pero, hindi ko tatanggapin na matagal ka ng Kristiyano, ganyan ka pa rin. Dahil kung talagang nasa iyo ang Panginoon, nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, may magbabago at may magbabago sa iyo. Parang nakasimangot na kayo. Teka lang Brad, hindi yan nakukuha sa bagong hairdo Bagong makeup, bagong retoke, hindi ho. Sinasabing pagbabago. It's something that is inherent that God wants. Ang problema natin, huwag tayong matulad sa taong ito. Nakatikim ng lumang alak. Teka lang, ang problema ko doon, hindi naman sa hindi masarap yung bagong alak. Di ba si Kristo nagbigay ng himala sa handaan? Di ba? Naubusan ng alak. Amen? Ang ininom ng mga tao, enjoy sila. Sabi ni Maria kay Jesus, wala nang alak. Sabi ni Kristo, sige, tasan na yung mga tapayan, lagyan yun ng tubig. Nung nilagyan nila ng tubig, nanalangin ng gumawa kayo ng tubig. Kumuha kayo dyan, ipainom nyo doon sa host ng bahay. Aba, nung natikman bago nga lang to, mas masarap. Buti na lang, yung taong yun, hindi katulad dito, sa nakatikim ng luma, hanggang doon na lang. Sabi, mas masarap. Sabi niya doon sa, bakit nyo nilabas ngayon yung mas masarap?
nilabas yung nauna, hindi pala mas masarap ito, bagong gawa. Amen? Hello? Sino po excited sa Panginoon? Alam niyo, kaya po excited sa Panginoon, pakinggan niyo po. Gusto ko isara tong usapan natin dito. Isaiah 40, ito. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong una panahon. Pwede ba sabihin sa katabi mo, kapatid, ilibing mo na sa limot yung mga nangyari ng 2025. Amen? Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Sino may kasalanan doon? Ang Diyos o yung tao? Hindi niya makita, may ginagawa ng bago. Teka lang kapatid, baka may ginagawa na si Lord sa buhay niyo ngayon na nakikita niyo ba? Ang ibig sabihin po, expectation ng faith. That every time we wake up, we expect, kahit may problema ka, kahit meron kang kabigatan, you are expecting that God is going to do something new today. May gagawin siyang bagong bagay. Gagawa ko na isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Wow! Alam niyo, ano pinag-uugutan ko, brother, sister? Ano pinag-uugutan ko? Bakit masyadong nakagiling sa bagong tipan ni Kristo? Ano yung bakit? Hindi nagbabago si Jesus kahapon, ngayon, at magpakailanman. Tama? Pero si Kristo po, hindi mauubusan ng bagong bagay na gagawin niya na para lamang sa iyo. Tugma sa iyong pangangailangan. Tugma sa tugon sa iyong mga suliranin at problema. Ngayon, para turuan mo ang Panginoon, Lord, kailangan ko nito, ito ang gawin mo. Lord, kailangan ko ng tulong. Pupuntahan ko to, Lord, ha? Bigyan mo ang pagtatagumpay. Baka hindi yun yung bagong bagay na gusto ni Lord. Ano yung simple lang ang sinasabi ng Bible? Manampalataya ka. Panginoon, hindi ko alam kung paano, pero alam ko, may gagawin ka. May gagawin ka. At hindi kita didiktahan, Panginoon, kung paano mo ito gagawin. Kung kailan mo ito gagawin. Kung saan mo ito gagawin. Basta alam ko, hindi ka nauna at hindi ka nahuli. Bakit hindi nauna at hindi nahuli ang Panginoon? Ano yung bakit hindi nauna at hindi nahuli ang Panginoon? Dahil po sa salita niya, sa awit 121 pangkat-4. Tingnan ninyo, siya na nangangalaga sa Israel ay hindi umiidlip at hindi natutulog. Paano ako malulusutan ng problema ko? Si Lord, hindi naidlip at hindi natutulog, kaya kung kumilos siya, hindi nauna, hindi nauli, laging nasa tamang panahon. Sino ba may natutunan dito? May mga changes na mangyayari sa buhay mo. Yung iba doon maganda, yung iba maaaring hindi maganda. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mawalan ng loob. Tanggapin mo yung pagbabago. Harapin mo ng may pagtitiwala sa Diyos. Na hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan sa gitna ng iyong kalagayan. Amen? At gusto ko isara po ito sa isang paalala. Brother Harry, matagal ka na sa Panginoon. Marami ka bang pinagdaraang problema? Marami mo. Sobra-sobra. Sobra-sobra ang mga pagsubok inabot ko. Bago po ako nakapaglingkod sa Panginoon ng lubusan, sobrang hirap po inabot ko. Yung iba nanampalataya, nung ako'y nanampalataya, gumanda ang buhay. Ako baliktad. Nung ako'y nanampalataya sa Panginoon, nawalan ako ng trabaho. Nung ako'y nanampalataya sa Panginoon, maraming tumalikod ng mga kaibigan ko. Nung ako'y nanampalataya sa Panginoon, mga kamag-anakan ko mismo, itinakwil ako. Dahil ang lolo ko ay reliyo. Ang lolo ko po'y Monsignor eh. Ang mga tiyo-tiya ko, mga sarado, nakakandado. Ako lang yung naiba nung panahon na yon.
At nangangaral ako. Pero naintindihan ko. Merong isang pangako ang Diyos na naintindihan ko at naranasan ko. Hanggang ngayon, nararanasan ko. 64 na, 64 na ba ako? Magsi-64 na po ako. Hindi ko maramdaman eh. Hindi, naramdaman ko. Medyo iba na eh. Yan na yung pagbabago eh. Pag bumangon ako, talagang hindi. Dati pag bumangon ako, tayo. Ngayon, pag bumangon, kailangan bugig, tatagilid ka muna. Di ba? Mga kapatid, ito lang, may mga pagbabago nararanasan tayo. Hindi lahat mabuti. Pero may pangako ang Diyos. Ito gusto ko ibaon niyo ito. Sa aklat na sinabi niya ito sa isang panahon na napakahirap ng buhay. Sinabi niya ito sa isang aklat na hindi mo maiisip, doon niya sasabihin ng pangakong ito. Alam niyo saan niya sinabi itong pangakong ito? Sa aklat ng panaghoy. Alam niyo yung panaghoy? Aklat ng pagdadalamhati. Nagbigay ang Panginoon na isang pangako. Hindi nga pangako eh. Isang katotohanan. It's a truth na akin nung tinanggap. Na sana po tanggapin nyo ngayon sa pagse-celebrate natin ng 32nd year. Amen? Ano yung pangako? Ano yung katotohanan ito? Tingnan nyo. Sa aklat po ng panaghoy, pangkat 3, 22 hanggang 23. Anong sabi? Anong sabi? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Ito yung baon ko sa buhay ko. Day. Ano yung day? Ano yung day? Yung steadfast love. At ano? Yung mercy niya na walang katapusan. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi natitinag. At yung habag niya na walang katapusan. They are new. Every morning. Kaya pag nagising ako, ay alam na misis ko, hindi ako manalangin ng mahaba katulad ninyo. But when I wake up, I talk to the Lord, I thank Him. Sabi ko, Panginoon, magandang umaga po. Makapag po kayo sa akin. Bakit ko sinasabi yan? Ano yung bakit? Yung habag ng Panginoon. Yung kanyang pag-ibig na hindi matinag. Every time you wake up, it is always new. Yung ginawa niyang himala kahapon, wala na yon. Ngayong umaga, meron siyang gagawin na bagong bagay sa ating mga buhay. Kaya sabi ni Jeremiah, great, dakila ang iyong katapatan. Great is your faithfulness. Ngayong ika-32nd anniversary nating lahat, ito lang gusto kong sabihin sa Panginoon, Lord, napakadakila ng katapatan mo. Alam mo bakit? Tuwing umaga, may regalo ka sa akin na bagong bagay. At yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Kaninang umaga, kung hindi man nyo natunugan, kung hindi man ninyo naintindihan, kung hindi man ninyo naramdaman, ang totoo, nung magising kayo kaninang umaga, may regalo na naman siya sa iyong bagong bagay. Dahil ang kanyang habag ay walang katapusan at ang pag-ibig niya ay hindi matitinag sa iyo. I may face many problems this year. I may face many changes. But thank you, Lord. Great is your faithfulness. Amen? Amen? Kung saan merong 3 o 2 na magtitipon,
sa aking pangalan, turoon ako sa kanilang kalagitnaan. Kapatid, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ko alam mga problema o suliranin o karamdaman na iyong hinaharap. Pero ito lang masasabi ko sa iyo. May mga bagong bagay na ginagawa ng ating Panginoon. May mga pangako na mabuti para sa ating lahat. Ituon mo ang mata mo kay Jesus, sapagkat siya na nangako ay tapat. Hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan kailanman. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po ako sa iyo, Panginoon, sapagkat napakabuti mo po sa aming lahat. Nananatili kang tapat sa amin, bagamat minsan hindi kami tapat sa iyo. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay hindi nauubos, Panginoon. Lagi kang nandyan, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Ngayon, Lord, umaharap kami sa panibagong yugto ng aming paglilingkod sa iyo. Nagpapasalamat kami sa taong nagdaan. At ngayon, Lord, nagpapasalamat din ako sa iyo sapagkat umaharap kami kasama ka namin, Panginoon, sa taong ito. At Panginoon, hinihingi ko po sa iyo na idantay mo mapagpalang kamay mo sa bawat kapatid ko, bawat isang nandirito. I cannot touch them, Lord God. I do not know what they need, Lord. But thank you, Panginoon, nandiyan ka. Idantay mo, mapagpala mong kamay sa aking mga kapatid. At ibuhos mo ang biyaya mo at pagpapala sa bawat isang nandito. Yes. Huwag naming makalimutan, Panginoon, na meron kang inaalay at pinibigay ng mga bagong bagay para sa aming lahat. Nawa matutunan namin ito tanggapin, Lord God. At harapin din namin ang mga pagbabagong nagaganap sa aming mga buhay. With faith and with trust in your name, Lord God. Alam ko, Panginoon, makakamtan namin ang pagtatagumpay mo. Pagtatagumpay na ipinagkaloob mo sa aming lahat, Panginoon, sa iyong pangalan. Ama, sa hapon pong ito, nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong katapatan upang maging masaya ang aming pagse-celebrate ng 32nd anniversary ng HPB, Panginoon. Salamat sa mga pagkain, Lord God, na pinubayad mo ngayon. Sa mga kapatid na hingi po mo, Panginoon, upang pagtulungan na maging maayos, Panginoon, ang aming pagse-celebrate, Lord God, ng anniversary ito. Kaya, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. At hayaan mo rin, Panginoon, na sa natitirang mga bagay, Panginoon, idantay mo, Lord God, ang biyaya mo sa aming lahat. Patuloy mo po kaming balutan ng makapangyarihang dugo ni Kristo at selyuhan ng banal mong Espiritu. Hiningi ko, Panginoon, na dahil meron kaming mga kaaway, Lord God, kalaban na hindi nakikita, Lord God, that we wrestle not against flesh and blood, Lord God. Ibigay mo ang mga anghel mo sa bawat tahanan ng aking mga kapatid. Huwag mong hayaan ang gawa ng kaaway ay makapasok at makapanalanta sa bawat isa sa amin, Panginoon. Protektahan mo ang iyong mga anak sa daigdig na ito, Panginoon, na punong-puno ng kadiliman, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, basbasan mo po kami ang pag-ibig ng Ama, ang pagpapala ng anak, at ang pagkikipisan ng Espiritu ng Diyos. Sumaamin nawa mula ngayon at magpakailanman, at ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen. Amen? Palakpakan natin ang